Padayon kita sa atong tema nga gipadayag sa Ginoo kanato nini nga bulan about our giving to the Lord o kini ang katapusan nga Domingo nga kita magahisgot about giving. Nakaduog na ta sa mga mensahe mahitungod gyud sa mga benepisyo sa paghatag financially. Nakadungog pud ta sa mga principles nung importante kayo batunan about giving to the Lord. And this time, atong kuhaon gyud ang the center, the main thing about giving. Munang uluhan ini is the heart of giving. Unsa gyud ang sentro ug mao gyud gitawag nato nga the main thing. Si Jesus naga-stress about the main thing. Payon siya, mao ni ang main thing, mao gini ang main thing. Mao gini siya ang importante sa tanan. So tanaw nato ninitag na kini makita nato sa Mark 12. Kung atong tanawon ang Mark 12, usa kana ka nindot kaayo nga chapter sa New Testament nga mahinumduman nato og ato gyung manugtukan ang atong Kristiyanong kinabuhi. Dihapod na sentro ang pinakadako nga sugo sa Biblia, the Great Commandment sa Mark 12. Tanaw nato ang mga butang nga ginahatag og dako nga importansya ni Jesus about the heart of giving. Og nini nga text sa Mark 12:41 to 44, og pamilyar kay tanan niini ang the poor widow sa iyahang paghatag. Dinhi ma-reveal ang main thing. Og ang una tanaw nato ang intense evaluation ni Jesus sa babae. His intense, deep nga pag-evaluate sa giving. Diya makita sa verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. Sa verse 41 makita nato nga si Jesus is watching closely. Naniid gyud si Jesus. Close kay ihang pagtan-aw. Muna sa atong kinabuhi, mao gid ginatan-aw gyud ni Jesus no how we give, what we give, the manner, the motive. Gatutok gyud siya. Kay bawta sa eyes ni Jesus going around the earth seeking those who are fully committed to Him. Munang wagi makaikyas ka nato sa mata sa Ginoo, labi na sa the way ta muhatag. Nagalantaw gid siya. Ingon diha, many rich people threw in large amount. He watched closely. Then his intense evaluation also by making a contrast. Iyahang gitandi. Gitandi niya karon ang kinaiya sa mga teachers of the law. So tanaw nato sa verse 38 to 39, as he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around flowing robes and be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets." Gitandi ni Jesus kining mga teachers of the law. Look at them. Kining mga teachers of the law, mga scribes, relihiyoso, mga nagsuwat sa balaod, mga balaan gyud ni tan-awon nimo. Munang they are concerned with outward appearance. Munang garob yun, gasutana. Basta magsutana na gani ng tao, balaan gyud na. Muna ang kinaiya sa mga teachers of the law, kanang concern sila sa ilang appearance. Wanted to be noticed no sa ilahang gibuhat, sa ilahang dress. Munang nag-care kanunay unsay opinion sa tao. The same sa giving, we care about unsay sulti sa tao. Or ma-impress sila sa akong paghatag, outward act of goodness mo nang ilahang concern. Not only outward appearance but also they love public recognition. Mo nang ingon diha nga they love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues. Kana gyung ma-recognize sila nga to be respected by their lengthy prayers. Tag-as kini mo ampo sila. Murag sa ila sa tanawon sa gawas balaan kay ning mga tawhana gyud kini mga teachers of the law. The same sa giving they love to be recognized sa ilang paghatag. They love to be in the list of workers nga dasig kaayo. Makita nato nga kini nga klase nga mga tao, they are gitawag ni Jesus og mga hypocrites. Duha ang naong kay dili mao ang ilahang sulod sa gawas ra ang makita. Mao nang gitandi ni Jesus ang widow wa gid mailhi. Di gid mailhan pod ang ihang paghatag og pilato. Og kini mga widow mga ignored kay ni nga mga tao diha sa society. Ug gani sila gina take advantage sa mga teachers of the law kay kini mga widow god nagapangayo
mo nang ginahadlok, ginatreat, mo nang ingon diha, devoured the widows, ingon sa verse 40. Adto ta sa ikaduha, ang the last nga observation ni Jesus nga nagahatag yod og kinatibukan what is the heart of giving. Tanaw na to ang iyahang his intrinsic emphasis. Ang iyahag yung main thing about giving. Intrinsic meaning deep down, no? Unsagi lalum, unsagi real or genuine emphasis, unsagi real highlights, unsagi dako nga gibugaton sa paghatag. Ug ma-reveal kini una sa pag-assess sa value sa gift. I-assess karon ni Jesus ang value. Ingon diha sa verse 41 to 42, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. So gi-assess ni Jesus dinhi ang value sa kadako. Sa mata sa tao, ang value gamay kaayo kay 2 very small copper coins. Gamay kaayo. Pero unsa ingon ni Jesus diha, sa tanan, mo ni siya ang pinakadako nga naghatag. Mo nang how Jesus evaluates ang iyahang tanaon, dili ang portion, kundi ang proportion. Proportion, kung pila gihatag sa imo, mo pud na ihatag proportion na. Pero pila gihatag niya, part lang, portion ra. Bisag gihatag sa babayang isa, iyahang isa, a portion only of the gift. So si Jesus nagtanaw sa proportion sa gift. Wala, si Jesus nagtanaw sa percentage. Pila ka porsyento ang gihatag sa babae, but he look at the sacrifice. Tungod kay kung tanaw nimo diha, mao na ang tanan alang kaniya. Mo kung tanaw nato ang worth gyud sa 2 ka sentimos, everything. Ato pa pinakadako kay everything. Ang widow gave 100% of her money, 100%. Iyahang gihatag ang iyahang kaugalingon before God, ang iyahang kasing-kasing. Ang uban naghatag out of the riches, ingon diha. Many rich people throw large amount out of the riches. Tungod kay gikan sa ilahang bahandi, pero kining bayhana, ining widow, gave all she had. Tanan gyud, no? Wala magtan-aw sa kadako ang Ginoo kung dili pilay mabilin. A person could give, makahatag ang tao og 100 pesos, pero napasay 1,000 nga pwede niya ma-spend. The value of the gift nagdetermine sa cost sa giver. Ang babae, dako gid kay to sa iyaha kay tibuok niyang kwarta anang adlaw gihatag gid niya. Unang dili sa size sa gift, but how much of me there is in it. Pila ka part sa imuha ang nahatag nimo diha sa Ginoo. Kung maglalis gyud ning baboy o manok, ingong manok, kahatag ko akong itlog. Ay, ang baboy part raman na. Ako agyod kay ako tibuok gi karne gyud didto tanan. Giving is measured on the cost, not by the count, not by its amount, but its proportion. Not what is given, but what is kept, unsay atong gikep. Not by money, but by the Spirit. Ang worth sa 2 cents, pinakadako gyud. Kung nakita ang emphasis ni Jesus by assessing the value of the gift and also by applauding the values of the widow. Iyahang gi-praise ang babae, no? Ingon diha, calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put everything, all she had to live on. So gidaig ni Jesus ang values nining bayhana. Mut values, iyahang moral, iyang belief, iyahang ethics of giving, iyahang attitude of giving, dinhi ang gitanaw ni Jesus Christ. Iyahang comment ining bayhana. Kay lahi gyud ang iyahang attitude sa iyahang paghatag. Unsa ang iyahang moral, iyang ethics sa giving? Kini ang una, total dependence on God. Wa na gyud mabilin niya. Muni ang kahimutan gyud ni Jesus nga kinaiyas paghatag. Iyang gihatag tanan. All she had to live on, ha? Tanawa niya, all she had to live on, iyang gihatag. Siya ang babae nga makita ginimo nga tao nga depende ra gyud sa Ginoo. Tanan iyang pagkinahanglan. Dependent siya sa wisdom, strength, dependent gyud siya sa Ginoo. Mao nay moral, mao nay belief nga ginatan-aw gyud sa Ginoo sa katao. Ang iyahang example of faith. Siya gyud ang nagpractice anang Matthew 6:33. Siya ang nagpractice anang do not worry about what you eat, what you wear. Wa gani na nagbalakan ng langgam, wa gani na budiga, lilis sa
lasang o mga nabalaka nga way nagdilig ana. Siya ang nagpractice ana. He is the example of faith nga total ang iyahang dependence sa Ginoo. Through faith, he trusted God nga mo provide sa iyaha as God has done before sa iyaha. Mao na ang makita nimo diha. Gihatag gid niya tanan ngadto sa Ginoo. Not part but the whole. Total dependence sa gyud ang babae. Then diha pud makita sa iyaha nga gidayeg siya sa Ginoo because diha makita ang total love niya sa Ginoo. Tungod kay siya naghatag wa gid laing rason no, pinaagi gyud sa gugma. Not out of applause of men. Munang gitandi siya sa mga teachers of the law. Ang teachers of the law, applause, pleasure sa tao ang gitanaw, pleasure nila para sila daygon. Pero kining bayhana, pleasure sa Ginoo. Gusto gid niya pasalamatan o daygon na Ginoo pinaagi sa unsay naa niya. Gi-please gyud niya ang Ginoo. Kanang box god sa temple, kuha na siya, metal po na, nga dako nga box, nga inig butang nimo sa imuhang coin. Tagingting gina. So kung daghan imong gibutang nga coin, kusog kayo tagingting. Loud kayo ang noise nga, daghan nagigihatag tong kuano kay tagingting. Kay wala pa may papel sa una. Kung may papel nga kwarta, dagko nga copper coins, mautong dagko kay balyo. So dako nga kuan, dagko tagingting, daghay makadungog, dako atong gihatag. Pero ang babae, duha ra in town, silent kayo. Munang di makita, pero sayang kasing-kasing dako kayo. Siya gid ang nag-respond nga out of love to please God. Siya ang nag-respond anang two great commandment. Kung basahon nimo ang Mark 12, Mark mani 12 sa verse 30, kung say ingon diha, what is the greatest commandment? Ang tubag, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Siya ang nagtuman ini kay gihatag niya tanan. Diha makita ang tinuod nga fulfillment sa commandment nga love God above all and love your neighbor sa Mark 12:30. Ug siya makita ang iyang love nga siya nagsik og honor through supporting God's work. Tungod kay asa siya naghatag, maghatag ka didto, ihatag nimo na sa temple treasury. Temple treasury na siya. Kanang gihatag nimo diha gamito na ngadto gid sa buluhaton sa templo. Mo nang siya naghatag gyud, kalipay na niya nga ihatag. Intended for temple work. Kay malipay ang Ginoo diha. Kay kana buluhaton sa Ginoo. And also she gave without reasoning. Wa gyud rason-rason o why justifying nga nihatag ra gyud siya didto kay balo siya nga diha sa mga teachers of the law, mga Pharisees sa una uso na pud ang corruption. Gitawagan na ni Jesus kanang mga Pharisees nga ug mga teachers of the law nga nasa temple, den of robbers, kay mga kawatan gihimog advantage ang tithes and offering para makadako og kwarta. Mo nang ang babae wa gyud nagreason-reason basi gamiton nila ni sa dautan nga basig ila ning ikuan na kwarta, wala. She gave to God. Gihatag niya sa Ginoo, bahalag unsay buhaton na nila, manubag na sila sa Ginoo. Siya naghatag sa Ginoo, wa siya naghatag sa simbahan, wa siya naghatag sa mga teachers of the law. Ang iyaha nga sa iyang paghatag, I love you Lord. Mao na iyaha. Di siya concern kung asa na paingon na iyang kwarta. Kay kaniya, naghatag ra gyud siya sa Ginoo para malipay ang Ginoo. Mao nang pwede kay dason-dason niya mag-justify. Pobre kay ko, di ko pwede mohatag. God was everything for her. Para kaniya ang Ginoo maoy everything. Walay job nga mo sustain kaniya. Mao ra gyud nang pagpakilimos. No bank account to provide her security. Wala siya bank account. No husband to provide her. Wala siya bana. All she had was God. Ang naragid siya Ginoo. O nang to show her love, she gave it all back to God. Ang iyag yung kinatibukan ng iyang gihatag sa Ginoo. God is not interested in part, but He wants our heart, our whole heart to Him. And also, nakita pod ka, dako iyang emphasis, diha pod sa acclaiming valid devotion. Meaning, acclaiming is proving real devotion. Sa chapter 12, makita nato nga si Jesus naghatag niini nga passages. Nagateach siya og true devotion. Nag-start po siya sa verse 12 nga unsa gyud ang tinuod nga devotion. Tinuod nga devotion is to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Mao kana ang true devotion. Mao nang gipadayag niya karon unsa gyud ang true devotion. Mao kinang gibuhat sa babae. This is true devotion. Tungod kay pinaagi diha sa paghatag sa babae sa tanan, nakita na measure ang iyahang kasing-kasing. Diha sa paghatag,
Mao kana ang very strong, valid nga test sa atong love sa Ginoo. Kay money is a strong rival sa Ginoo. Mao kanang gipadayag yun ni Jesus Christ sa Matthew 6:24, you cannot serve God and mammon. You cannot serve God and money. Tungod kay ang money, pinaka number 1 nga competition sa Ginoo, ang kining material things, mga butang ning kalibutana. Mao nang pinaka effective nga test, ang kwarta gyud ang iyahang gitagaag emphasis. Kung mahatag bagid nimo tanan, nagastruggle lang atong heart mahitungod gyud sa material things. Mao nang money will tell us where our heart is. Sulti na ang kwarta kung asa atong kasing-kasing. Makita ang atong heart kung naa ba gyud sa kingdom, God's kingdom ba gyud ang atong treasure or in material things of this world. Mo nang si Jesus is talking much about giving. Daghan gikay siya teaching about giving. Og kasagaran gyud ma-offend ang mga Pharisees ug mga teachers of the law. They discuss, they react tungod kay bother gid sila nini. And the same is true. Mo nang lisod gyud i-teach sa church og about money kay daghan gyud ma-offend. Daghay mo discuss gyud ani. Pero kung tanawon gyud nimo, it's about the heart. Mo nang giving is an expression of love. Mao gyud nay kamatuoran. Loving God and loving our neighbor. Mo nang true devotion, ang tinuod gyud nga devotion is giving of the heart. It's not about money. Mo nang kung tanawon gyud nato ang kinatibukan rini, dili gyud money ang emphasis ni Jesus dinhi. Igamit lang niya ang money as instrument to test our true devotion. Kung unsa gyud, asa na gyud ta sa atong devotion sa Ginoo. Mo nang ang babae gihatag niya ang tibok niyang kasing-kasing ug mao gid niya ang gipangayo sa Ginoo. Mo nang daghay ka claim we love God pero i-test ta sa money, daghay napakyas niini. Napakyas ang rich young ruler niini sa pagtest kaniya nga itugyan ang tanan. Wala nagpasabot nga sa rich young ruler nga ihatag niya ang tanan. Dili na intensyon ni Jesus nga mahimong mapobre ang katong dato kundili nasayod magud si Jesus sa iyang kasing-kasing nga dako ang iyang pahigugma sa salapi kaysa Ginoo. Mao nang mousab ka na sa tong kinabuhi, wala nagpasabot dinhi, wala nagteach si Jesus ni nga every Sunday we give everything unsay ato na earn ana nga semana. Wala nagteach si Jesus ani, kundili the question is kung i-ask gyud niya kay diha makita ang atong kasing-kasing. When He is all we got, you will find He is all we need. Sama sa kinabuhi ni Abraham, ang Ginoo ra magyud. Ihatag gyud niya si Isaac. Si Hannah, kay Ginoo magyud ang labaw sa iyaha. Naigugma mag siya sa Ginoo. Ihatag niya ang iyang anak. Widow nga mamatay na sila kay wa nay pagkaon, hulaw, famine. Pero gi-request man ni Elijah kay giingon sa Ginoo kang Elijah at pakaon siya sa babae. Gihatag gyud sa babae ang tanan. Bisag mamatay na sila pagkaugma, tungod kay naigugma siya sa Ginoo, labaw sa ubang butang. Diya makita nga ang paghatag is instrumento nga diya makita ang atong true devotion. Munang gi-honor gid sa Ginoo ang babae. Kay that kind of giving, kay balo si Jesus, naka-understand si Jesus about sacrifice. Kay baw siya because days later ni ana ilangsang siya sa cross. Kay baw siya unsa ning sacrifice. Mao nang gi-die niya ang babae, iyahang gi-praise ang babae tungod kay diha gid makita ang true devotion. No, mo nang Jesus is concerned about our growth, giving, no, to teach us to grow, kay diha gid makita ang inward condition labi na ang atong kasing-kasing. Mo nang He set a difficult test kanato opportunity for victory. Mo nang pinaka-importante sa tanan. Ang kinatibukan, the heart of giving is giving from the heart. Mao gini ang kamatuoran. It's not about money. A heart totally devoted to God. A heart totally dependent and in love with God. Mo nang kung right lang atong heart, all other things. Ang uban bisag pagkwarta, mas spend yun na for Him. So si Jesus nag-challenge dinhi sa atong kinabuhi nga kung ang atong heart is right, kay mao gid ni mo determine kay di na makita atong gugma o ang gugma mo dictate gayod sa whole direction sa atong kinabuhi. Munang if our heart is right, mo dictate siya sa tanan pagabuhaton nato, even our money. Og siya gyud ang atong treasure, may spend gyud na mostly diha gyud kaniya og dili sa laing utang. Tungod kay diha makita ang tinuod nga expression of faith and love. Ingon sa
Galatians 5:6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Our spirituality is measured by faith. Ma-measure atong faith kung kita mag-express of love. O kung sa kadako ka nangagugma, makita na sa atong paghatag sa tanan ngadto sa Ginoo. And the rest will follow sa atong pagkinabuhi matag adlaw.